Hello everyone, Teacher Carol po ito ng Shalom Filipino Bible School. So welcome po sa ating episode today na ang pamagat ay paano mo malalaman kung abuser yung karelasyon mo, yung kapartner mo sa buhay o kapamilya mo. Lumabas yung tanong na yan sa isa sa mga oras ng klase namin sa Inner Healing from a Biblical Perspective, and dito sa klase na to, tinatakol namin yung aklat ni Beverly Engel na ang pamagat ay Healing the Emotional Self. So pinag-uusapan namin yung mga ways by which you can be hurt, you can be damaged, via emotional and psychological abuse. So yun, lumabas yung tanong na yun. Sabi, paano mo malalaman kung abuser yung asawa mo, yung kapartner mo, o yung kasama mo sa bahay? So yun yung pag-uusapan natin ngayon. Now, I'll be using material from another book by Beverly Engel na ang pamagat ay The Emotionally Abusive Relationship. So, itakol natin yan from a Christian perspective, no? Pero unang-una, pag-usapan muna natin kung ano ba yung nature ng emotional abuse. Inaabuso ka sa emosyonal na paraan, no? Sa Tagalog. Paano ginagawa yan? Bago tayo pumunta dyan, gusto ko munang banggitin yung sinabi ni Beverly Engel na sabi niya, emotional abuse is a major epidemic in our culture. No? Sa panahon natin ngayon, it is the least understood form of abuse. Unlike sexual abuse and domestic violence, there has been very little public education on the subject. Very few people know what constitutes emotional abuse, and even fewer understand the consequences of it. So, sinasabi ni Beverly Engel na kakaunti ang mga tao na nakakaalam tungkol dun sa nature ng emotional abuse. So, most likely, marami sa atin nakakaranas ng ganyang uri ng pang-aabuso sa atin, pero hindi natin inaaksyonan, hindi natin ginagawa ng paraan kasi hindi tayo aware na nakakasama yon sa pagkatao natin. Okay? So, itutuloy ko po yung sinabi niya, no? Although the number of people who suffer from emotional abuse as children and who either become emotionally abusive themselves as adults or become involved with partners who emotionally abuse them is phenomenal, few people are cognizant of how this form of abuse has deeply affected their lives. Few people are cognizant of how this form of abuse has deeply affected their lives. Tatagalog ko po, no? Sabi niya, yung word na phenomenal ang ginamit niya, no? Grabe yung impact ng emotional abuse sa lipunan natin at sa mga pamilya natin, no? Yung dami ng mga tao worldwide na dumadanas niyan either as children mula nung bata pa sila, tapos paglaki nila, sila mismo nagiging mga abusado. Kasi yun yung kinalakhan nila eh. Yun yung danger nun. Pagka ang kinalakhan mong pamilya is emotionally abusive yung climate, malaki yung chance na ikaw rin magiging ganon. Kasi walang alternative eh na pinakita sa'yo. Walang alternative pattern of family life na naranasan mo, no? So kung ano yung naranasan mo subconsciously, nandyan yan sa utak mo, nandyan yan sa pagkatao mo, and chances are magiging abuser ka rin paglaki mo. So ayan na, may isa na tayong hint, no? May isa ka ng clue. Paano mo malalaman kung potentially abuser yung boyfriend or girlfriend mo? Ang isa sa mga sagot is, tingnan mo yung kinalakhang pamilya.
kung abnormal or dysfunctional yung family life, kung merong member ng family na controlling, verbally abusive, minumura sila, minamaliit sila, minamanipulate sila in many ways. Pag-uusapan natin later on kung ano yung various forms of manipulation na ginagamit para makontrol ng abuser yung kanyang victim. Pag galing yung boyfriend mo or girlfriend mo sa ganong klaseng pamilya at hindi na therapy si boy or si girl or hindi niya pinag-aaralan mabuti itong aspeto na to na pagkatao niya, hindi siya aware sa impact niyan sa buhay niya, chances are you're going into a relationship with an abuser. O yan. Hindi na ako mananakot ha. O kaya matakot na rin kayo. Joke lang. Pero maganda pinag-uusapan natin to para alam natin, meron kang basihan sa mga magiging decisions mo later on, So, yan. It's either, inabuso ng bata, lumaki sa abusive environment. I'll give you an example of an abusive kind of upbringing. The usual Filipino upbringing, napaka-toxic. Yung mga tipong paluluhurin yung bata sa bilao ng munggo, di ba? Habang nakadipa yung kamay na may mga mabibigat na librong nakapatong para ipunish. Bakit pinarurusahan? Kasi nawawala. Gustong utusan para bumili ng suka, ando naglalaro. Mga ganun ba? Mga tipong compared dun sa offense ng bata na nagawa niya, na bunga lang ng pagiging bata niya, kung ikukumpara mo doon yung punishment na binigay, sobra. Grabe. In short, unfair dun sa bata. At saka, pagka ganyan, ang aim mo is not really to discipline. It's to inflict pain. And unfortunately, karamihan ng mga batang Pinoy na dumadanas sa ganyang klaseng mga pang-aabuso, emotionally, physically, verbally, we all call that abuse. Karamihan sa mga batang ganyan, mga mga scarred for life. May mga sugat na dala-dala nila hanggang sa maging nanay, maging tatay sila, maging mga heads of the family sila, na kapag ka hindi na-address ng maayos yung mga childhood wounds na yon, tatamaan pati yung mga anak nila. Okay? Mga anak natin, Kaya napaka-importante po na pag-usapan natin ito kasi maraming tao ang apektado. The earlier we understand what we're dealing with, the better it will be for us and for our families or for the future families that we will be building. Okay? So, yun po. So, tingnan natin kung ano ang ilan sa mga epekto sa'yo kung ikaw ay nasa isang emotionally abusive relationship. Ano yung pakiramdam? Sample lang po ito, marami pa. Example, itong binanggit ni Beverly Engel na ang pangalan ay Tracy. Ito raw sabi ni Tracy sa kanya, tungkol doon sa boyfriend niya. I love him and I want him to be happy, but I'm confused. Sometimes, it seems like no matter what I do, he never seems to be satisfied. And at other times, I begin to think that maybe I do things deliberately just to upset him. At other times, I begin to think that maybe I do things deliberately just to upset him. So, tingnan niyo po, yung epekto nung pagiging in a relationship mo sa isang abuser, nako-confuse ka. Kasi palagi kang babanatan na ito yung kasalanan mo, what you're doing is not enough. Ang pakiramdam mo, lagi kang mas mababa kasi sa kanya, laging mali yung ginagawa mo.
Pero dahil mahal mo, dahil gusto mo siyang maging masaya, pumapayag ka. No? Hindi mo napapansin, ina-abuse ka na emotionally in the sense na may epekto na sa mental health mo yung ginagawa sa'yo. You begin to doubt yourself. You begin to think na, teka muna, sinasadya ko bang galitin siya? Totoo bang ganon? Samantala kung hindi ka naman in a relationship with an abuser at kilala mo yung sarili mo, automatic yung sagot mo, no way, hindi ko karakter yan. Yung gagawa ako ng bagay na deliberately, mananakit ako ng ibang tao or deliberately, iinisin ko siya. So, yung gano'n, nagkakaroon ka na ng confusion sa isip mo, no? Na gaslighting na po ang tawag doon. You begin to doubt your own reality. So, yan lang topic na yan na gaslighting. 1 o 2 episodes na yan eh. So, in general lang po muna tayo ngayon. Okay? So, yung isa naman, yung kaso ni Robert. By the way, hindi po puro lalaki ang abuser ha. Marami rin pong mga babae na abuser. Sisingit lang ako ng konti. Karoon po ako ng experience minsan na meron akong, nasa Metro Manila ako, meron akong hinihintay na papeles na i-process na yung yung hinire namin na car service para ihatid kami, tsumempo siya na kausapin ako dun sa cafeteria, tapos nagbuhos na siya ng mga problema niya tungkol sa asawa niya, yung pagkalito niya. Kitang-kita mo, habang nagsasalita yung lalaki na, kawawa ito. Kasi, kumbaga parang siya, yung wala na siyang lakas, wala na siyang clarity of thinking, of decision making. Parang kumbaga sa halaman, nanguluntoy. First time ko nakakita at that time ng ganong klaseng lalaki na. Usually kasi ang mga lalaki, di ba, ang culture natin, kailangan matikas sila yung strong, sila yung dominant, sila yung confident, no? Ito iba. Tupi yung personality niya. At nakikita ko sa pagsasalita niya, ang cause nun, yung asawa niya. Yung asawa niya ang nagko-control ng lahat ng mga decisions sa relationship nila, kung saan siya magtatrabaho, kung saan sila pupuntang bansa, ayaw niya pumunta doon sa bansa na yun, mga ganun po ba. Naawa ako. I tried to help him by saying na pumunta ka dito sa website na to, you get help, you get therapy. Kasi kita mo na yung prolonged exposure sa psychological abuse, ang nangyayari talaga dyan, prolonged period of gaslighting. Pagdududahan mo na yung sarili mo, pagdududahan mo yung sarili mong ability na magdesisyon ng tama, ng rational, questionin mo na. Kung dati ikaw yung confident na tao, hindi mo sobrang perfect, pero kilala mo yung sarili mo na kaya mong gumawa ng tama, kilala mo yung sarili mo na matino ka, na yung heart mo, tama, it's in the right place, you want to do good for other people. Pag na-partner ka sa abuser ng matagal, lalasunin niya yung isip mo. Palalabasin niya sa'yo, and he or she will make you believe na you're good for nothing, wala kang kwenta, kahit anong gawin mo, it will never be perfect enough or be good enough to match his quote-unquote standards. So, kumbaga, unti-unti, pinapatay yung personality mo. That's psychological abuse. Basically, emotional abuse is part of psychological abuse. So, balik tayo dun sa example ni Beverly Engel, yung si Robert, no? Ito yung karamihang ginagawa, kadalasan ginagawa, yung tinatawag na silent treatment. Ay, grabe po, lason po yan. So, tingnan nyo po.
merong nagawa si Robert or meron siyang hindi nagawa na hindi ikinatuwa ng asawa niya. So, hindi siya kinakausap. Magta-try si Robert na kausapin yung asawa niya. It's like he's talking to a blank wall. Parang magkasama sila sa bahay pero hindi siya nakikita. 2 weeks na ginaganon siya, no? Parang, ang tawag yan, you're walking on eggshells. Para kang umaapak sa sahig na gawa sa mga balat ng itlog. Takot na takot ka na meron kang mabasag or further na makrack, no? Hindi mo sure kung kailan ka kakausapin, kung tama na ba itong luto mo ng isda. Kumaga, in short, ang ginagawa ng silent treatment ay kino-condition ka to live in an atmosphere of fear and uncertainty. May power yung wife ni Robert sa kanya. It's actually power tripping. So ito sinabi ni Robert, no? I feel like a bad boy who is being punished by his mother. It's not just the silent treatment that bothers me, it's the dirty looks as well. Tama, tinitingnan pa siya siguro ng pailalim or yung tipong paismid. So ito yung nakakalungkot dyan. Over the years, Robert has learned to stay away from his wife and give her time to cool down. Sabi ni Robert, it doesn't do any good to try to apologize or explain my side of the story. She refuses to listen, and often it makes her more angry. When she's ready to start talking to me again, she will. Until then, I just have to suffer in silence. Take note of the words, suffer in silence. Pinaparusahan ka deliberately for something that you did. Imbis na sa isang normal marriage, pareho kayo, you try to build the marriage up, na pinag-uusapan ninyo yung mga bagay na nakakasira sa inyo, naghahanap kayo ng solutions, pareho kayong may boses. Equal yung footing. Sa isang emotionally abusive relationship, o tandaan niyo po ito, may power struggle po. Meron yun po yung tinatawag na quote-unquote power over relationship. Hindi balanse. Isa sa inyo may kapangyarihan over the other one. Na pag hindi mo napiplease yung partner mo na merong power over you, asahan mo, patay ka. Paparusahan ka. So, kumbaga, an emotionally abusive person is a punisher. Okay, mag-end po ako dito. Meron pa tayong pag-uusapan. Ano yung mga iba pang signs ng emotional abuse, iba-ibang categories, examples pa, no? Sa susunod po. Gusto ko lang po mag-end dito. Should you be in a relationship with an emotionally abusive individual? Kung nakikipagrelasyon ka po, no? The answer is no. Flat out no. Bakit? Kasi sabi ni Jesus, the thief comes to steal, to kill, and to destroy. Sabi ni Jesus, I have come that they may have life and have it more abundantly. Jesus doesn't want you married to an abuser. Kasi, yung abusive personality, papatayin ka niyan psychologically. Never na naging will ng God yan. Yung magiging martyr ka, umpisa pa lang, hindi ka pa kinakasal, alam mo na na ganon. Tapos papasok ka sa relationship, papasok ka sa marriage kasi quote-unquote mahal mo. Are you sure na mahal mo? O hindi mo lang masyadong mahal yung sarili mo, which by the way is important kung papasok ka sa marriage. You have to have a healthy love for yourself first before you can love another person in a healthy way, no? So,
pwedeng lumaki ka sa pamilya na toxic yung love na pinapakita sa'yo, kaya yung toxic love na nakukuha mo ngayon dun sa kapartner mo, yan yung nare-recognize mo as the definition of quote-unquote love. So marami tayong kailangang ayusin. Okay po, kung meron pa kayong mga tanong na related dito, sulat lang po kayo sa amin. Ilalagay ko na lang po dito yung email address na pwede nyong sulatan, no? Or just, message us or put something in the comments. We'd love to hear from you. If you'd like to support this ministry, contact us also. If you want to partner with us in an event in your church, in a conference na gusto nyo pag-usapan ng mga bagay na to, we'd love to hear from you. People should know these things before more lives are destroyed, more marriages are broken. There is healing available. Okay po. God bless you po. See you po sa susunod na recording. Pasensya na po kayo, medyo putol-putol ako magsalita kasi ano po ito, spontaneous, hindi scripted. Nagsasalita ako from my own head. From my heart. God bless you po. Dalangin ko na ilayo kayo ng Panginoong Jesus sa mga taong abusado na pwedeng sumira ng inyong mga buhay. Shalom.